Sura Az-Zukhruf, ang palamuting ginto. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ha-Mim. Isinusumpa ko sa malinaw na aklat, ang Quran. Katotohanan, ito ay aming ginawa bilang Quran sa wikang Arab upang sakali ito ay inyong maunawaan. At katotohanan, ito ay nasa ina ng aklat sa aming pag-iingat, mataas sa karangalan at tigib ng karunungan. Kaya, dapat ba naming ilayo sa inyo ang mensahe ng Quran at pabayaan na lamang kayo sapagkat kayo ay isang mamamayang mapagmalabis? At ilan na bang mga propeta ang aming ipinadala sa mga naunang mamayan at walang dumating sa kanila mula sa hanay ng mga propeta maliban siya ay kanilang lagi ng kinukutya. Kaya aming winasak ang mga nakahihigit sa lakas mula sa kanila sa kapangyarihan at ang halimbawa ng mga naunang mamamayan ay lumipas na. At kung sila ay inyong tatanungin, sino ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan? Katiyakan sila ay magsasabing, ang ganap na makapangyarihan, ang maalam, ang lumikha sa kanila. Siya na gumawa para sa iyo ng kalupaan bilang isang higaan at doon ay kanyang ginawa para sa inyo ang mga daan upang sakaling kayo ay mapatnubayan sa landas na inyong patutunguhan. At siya na nagpababa ng ulan mula sa kalangitan nang may wastong sukat nito, kaya aming binuhay sa pamamagitan nito ang dati ay tigang na lupa tulad ng tigang na lupa. Ganyan kayo ilalabas mula sa libingan upang buhayin muli. At siya na lumikha ng lahat ng mga magkakauri o magkakaparis at gumawa para sa inyo ng mga sasakyang dagat at ng mga hayop na inyong sinasakyan upang kayo ay manatiling di mahulog sa ibabaw ng kanilang mga likuran at pagkaraan ay inyong maaalala ang pagpapala ng inyong Panginoon kapag kayo ay nananatili sa ibabaw ng mga ito. At upang magsabing luwalhati sa Kanya na siyang nagtalaga nito sa amin. At hindi namin magagawang paamuin o pigilin ito. At katotohanan, sa aming Panginoon kami ay tiyak na magsisibalik. At sila, mga tao, ay naglagay o nag-akibat sa Kanya mula sa Kanyang mga alipin ng isang bahagi. Katotohanan, ang tao ay malinaw na walang pasasalamat. O siya ba ay nagturing kumuha ng mga anak na babae mula sa anumang kanyang nilikha at kayo ay pinili para magkaroon ng mga anak na lalaki? At kapag ang isa sa kanila ay tumanggap ng magandang balita na kanyang inaakibat sa mahabagin bilang paghahalin tulad sa isang anak na babae, ang kanyang mukha ay nagdidilim at siya ay naninimdim. Iniakibat ba ninyo sa Allah ang isang iminulat sa mga palamuti, mga anak na babae, at sa oras ng pagtatalo, siya ay walang kakayahang magpakita ng linaw para sa kanyang sarili? At kanilang ginawang mga babae, yaong mga anghel na alipin ng mahabagin. Subalit, nasaksihan ba nila ang kanilang pagkakalikha? Ang kanilang pagsaksi ay itatala at sila ay kanyang tatanungin. At sila ay nagsabi, kung ninais ng mahabagin, silang mga anghel ay hindi namin nagawang sambahin. Sila ay walang tamang kaalaman sa ganyang katotohanan. Katunayan, sila ay naghaka-haka lamang. O sila ba ay aming pinagkalooban ng isang aklat na nauna rito sa Quran na siya nilang pinagbabatayan o pinanghahawakan?
Ngunit sila ay nagsabing, katotohanan, aming natagpuan ang aming mga ninuno na sinusunod ang isang relihiyon at kami ay matuwid na napatnubayan ng kanilang mga yapak. At ganyan nga ang kanilang katuwiran. Wala kaming ipinadalang isang tagapagbabala na nauna sa inyo sa isang bayan maliban na ang mga nakaririwasa sa kanila ay nagsabi, katunayan, aming nakagisnan ang aming mga ninuno sa isang relihiyon, kaya aming sinusunod ang kanilang mga yapak. Bawat tagapagbabala ay nagsabi, hindi ba ako ay nagdala sa inyo ng mas mabuting patnubay kaysa sa anumang relihiyon inyong nakagisnan sa inyong mga ninuno? Sila ay nagsabing, katotohanan, sa anumang ipinadala sa inyo kami ay mga di naniniwala. Kaya kami ay nagpataw ng ganting kabayaran para sa kanila. Kaya tunghayan mo kung paano ang naging wakas ng mga nagsipagtakwil. At banggitin mo nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang mga mamayan, katotohanan, ako ay malaya mula sa anumang inyong sinasamba, maliban para sa Allah na siyang lumikha sa akin. Kaya katotohanan, siya ang magpapatnubay sa akin. At kanyang ginawa ito bilang isang salitang mananatili sa kanyang mga angkan, lahi, upang sakali sila ay magsibalik sa patnubay. Gayon din, ako ay nagbigay ng kasiyahan sa mga tao, ito sa mga mamamayan ng Makkah at sa kanilang mga ninuno, hanggang dumating sa kanila ang katotohanan ng Quran at ang isang malinaw na sugo. At nang ang katotohanan ay dumating sa kanila, sila mga di naniniwala ay nagsabi, ito ay isang salamangka. At katotohanan, kami ay hindi naniniwala rito. At sila ay nagsabi, bakit hindi ibinaba o ipinahayag itong Quran sa isang dakilang tao mula sa isang dalawang bayan ng Makkah at Taif? Sila ba ang mga namamahagi sa habag ng iyong Panginoon? Kami, Allah ang siyang namamahagi sa kanila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito. At aming itinataas ang iba sa kanila ng higit kaysa sa iba sa mga antas ng katayuan upang kanilang gamitin ang isa't isa para sa paninilbihan. Ngunit ang habag ng iyong Panginoon ay higit na mabuti kaysa anumang yaman kanilang pinagtipunan. At kung hindi lamang na ang mga tao ay maging isang pamayanan ng mga di naniniwala, marahil aming ginawa para sa mga hindi naniniwala sa mahabaging Allah para sa kanilang mga pamamahay ang bubungan at mga hagdanang yari sa pilak na kanilang pinapanhikan. At para sa kanilang mga pamamahay, mga pintuan at mga luklukang yari sa pilak na kanilang sinasandalan at palamuting yari sa ginto. Ngunit ang lahat ng mga iyan ay walang anupaman kundi kasiyahan sa makamundong buhay. At ang biyaya ng kabilang buhay na nasa iyong Panginoon ay para sa mga natatakot sa Kanya. At sino man ang lumisan mula sa pag-aalala sa mahabaging Allah, kami ay nagtalaga para sa Kanya ng isang demonyo. At siya ay Kanyang kapalagayang loob na kasamahan. At katotohanan, silang mga demonyo ay tiyak na humahadlang sa kanilang sa landas ng patnubay. Ngunit kanilang inaakala na sila ay matuwid na napatnubayan hanggang kapag siya ay dumating sa amin sa paghuhukom, siya ay magsasabi sa kanyang kasamaang demonyo, sana ay mayroon sa pagitan ko at pagitan mo ng agwat o layo ng dalawang silangan. Sadyang napakasama mo bilang kasama.
at kailanman ito ay hindi makatutulong sa inyo sa araw na iyon sapagkat kayo ay gumawa ng mga kamalian o pagtatambal na kayong lahat ay makikibahagi sa parusa. Kaya magagawa mo bang makarinig ang bingi o Muhammad o mapapatnubayan ang bulag at ang sinumang nasa hayag ng kamalian? At kahit ikaw o Muhammad ay aming kuhanin sa kamatayan o hindi katotohanan, kami ay magpapataw ng ganting kabayaran para sa kanila. O kahit aming ipakita sa iyo o hindi ipakita ang anumang aming ipinangako sa kanila, kami ay may ganap na kakayahan laban sa kanila. Kaya panghawakan o sundin mo ang anumang ipinahayag sa iyo. Katotohanan ikaw ay nasa matuwid na landas. At katotohanan, ito ang Quran ay isang karangalan o paalala para sa iyo at sa iyong mga mamayan. At kayong lahat ay tatanungin. At itanong mo o Muhammad sa mga sugo na aming ipinadala una sa iyo. Kami ba ay gumawa ng mga Diyos bukod sa mahabaging Allah upang sambahin? At katiyakan aming isinugo si Moises na dala ang aming mga ayat, himala o babala kay Paraon at sa kanyang mga bantog na mga namumuno. Siya si Moises ay nagsabing katotohanan ako ay sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ngunit nang siya ay dumating sa kanila, nadala ang aming ayat, mga babala o himala. Kapag daka sila ay nagsisipaghalakhakan sa mga ito. At wala kaming ipinakitang isang aya, babala o himala sa kanila, maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang aya, babala nito. At sila ay aming hinablot ng parusa upang sakali sila ay magsibalik sa tamang paniniwala. At sila ay nagsabi kay Moises, O salamangkero, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon para sa amin sa anumang kanyang ipinangako sa iyo. Katotohanan, kami ay mapapatnubayan sa aming mga sarili. Ngunit nang aming pawiin ang parusa mula sa kanila, kapag daka sila ay sumira sa kanilang binitiwang salita. At si Paraon ay nanawagan sa kanyang mga mamamayan at nagsabi, O aking mga mamayan, hindi ba pag-aari ko ang kaharian ng buong lupain ng Ehipto? At itong mga ilog na umaagos sa aking ilalim, kaya hindi ba ninyo nakikita? Hindi ba ako ay nakahihigit kaysa sa isang ito kay Moises na walang dangal at halos nahihirapang linawin ang kanyang pagsasalita? Kaya bakit hindi siya pinagsuot ng mga gintong pulseras o dumating na kasama niya ang mga anghel na magkasabay? Kaya kanyang napaglalangan ang kanyang mga mamamayan at sila ay sumunod sa kanya. Katotohanan, sila ay mga taong swail sa Allah. Kaya nang kami ay kanilang ginalit, kami ay nagpataw ng ganti parusa sa kanila. Kaya silang lahat ay nilunod. Kaya sila ay aming ginawa bilang aral na dapat pag-isipan at isang halimbawa para sa mga darating na salinlahi o henerasyon. At nang ang anak ni Maria ay inilahad bilang isang halimbawa, kapag daka ang iyong mga mamamayan ay naghalakhakan ng malakas at sila ay nagsabing, ang amin bang mga Diyos ay nakahihigit o siya? Sila ay hindi naglahad nito maliban upang makipagtalo lamang. Ngunit sila ay mga taong mahilig sa pakikipagtalo. Siya si Jesus ay hindi humigit sa isang alipin. Aming iginawad ang aming pagpapala sa kanya. At siya ay aming ginawa bilang halimbawa para sa mga anak ni Israel. At kung aming naisin, magagawa namin kayong halinhan ng mga anghel bilang inyong kasunod na kapilit sa kalupaan. At katotohanan siya si Jesus
ay magiging isang tanda o hudyat para sa kaalaman ng oras. Kaya huwag kayong mag-alinlangan hinggil dito at sumunod sa akin. Ito ang matuwid na landas. At huwag ninyong hayaan kayo ay hadlangan ng Satanas mula sa patnubay. Katotohanan, siya ay inyong hayag na kaaway. At nang si Jesus, anak ni Maria, ay dumating na may dalang malinaw na katibayan, siya ay nagsabi, "Katiyakan ako ay naparito sa inyo na may dalang karunungan at upang gawing malinaw para sa inyo ang ilan sa inyong ipinagkakaiba rito. Kaya matakot kayo sa Allah at sumunod sa akin. Katotohanan, ang Allah ay ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Kaya siya ay inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas." Ngunit ang mga magkakaanib na sekta mula sa kanilang mga pagitan ay nagkaiba at nagkahiwa-hiwalay. Kaya kasawian sa mga gumawa ng kamalian mula sa parusa ng isang mahapding araw. Sila ba ay naghihintay na lamang para sa oras upang ito ay dumating sa kanila ng biglaan habang ito ay hindi nila namamalayan? Ang mga matatalik na kaibigan sa araw na iyon ay magiging magkaaway sa isa't isa, maliban sa mga natatakot sa Allah. Ang Allah ay magsasabi sa mga naniniwala, "O aking mga alipin, wala kayong mararanasang pangamba sa araw na ito, at wala kayong madaramang kalungkutan. Kayo yaong mga naniniwala sa aming mga ayat, kapahayagan na naging mga Muslim. Magsipasok kayo sa paraiso, kayo at ang inyong mga kauri, katulad ninyong mabubuti na nasisiyahan. Doon ay ililibot sa kanila ay mga bandehang sisidlan at tasang iyari sa ginto, at doon ay matatagpuan ang anumang inaasam ng kaluluwa at ang anumang kaligayahan ng mga mata, at kayo ay mamamalagi roon ng walang hangganan. At iyon ang paraiso na ipinamana sa iyo ng dahil sa anumang kabutihang lagi ninyong ginawa sa mundo. Para sa inyo ay naruroon ang masaganang mga prutas na inyong makakain. Katotohanan, ang mga mapaggawa ng kabuktutan ay nasa kaparusahan sa impyerno. Sila ay mamamalagi roon ng walang hangganan. Hindi hahayaan maibsan para sa kanila ang parusa, at doon sila ay nasa gitna ng panlulumo. At sila, mga di naniniwala, ay hindi namin ginawan ng kamalian, bagkus sila ay mapaggawa ng kamalian. At sila ay mananawagan, "O Malik, hayaan mong ang iyong Panginoon ay magbigay wakas sa amin." Ngunit siya, ang anghel Malik, ay magsasabi, "Katotohanan, kayo ay mamamalagi rito ng walang hanggan o walang kamatayan. Katiyakan na aming ipinarating sa inyo ang katotohanan. Subalit karamihan sa inyo ay namumuhi sa katotohanan ng Islam, o sila ba ay nagtangka ng ibang mga balakin, kaya kami ay nagtangka rin ng isang balak? O sila ba ay nag-akala na hindi namin naririnig ang kanilang mga lihim at ang kanilang mga sariling usapan? Tunay na aming naririnig at ang aming mga sugo, mga anghel ay nasa kanila na nagtatala ng kanilang mga ginagawa." Sabihin mo, O Muhammad, kung ang mahabagin Allah ay nagkakaroon ng anak na lalaki, marahil ako ay mangunguna sa mga sumasamba sa Kanya. Luwalhati sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan, ang Panginoon ng dakilang trono. Siya ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang inaakibat sa Kanya. Kaya sila ay inyong hayaang magsalita ng walang kabuluhan at magliban hanggang kanilang makaharap ang kanilang araw na ipinangako sa kanila.
at siya ang tanging Diyos sa kalangitan at tanging Diyos sa kalupaan, at siya ay tigib ng karunungan, ang maalam. Ang mapagpala ang siyang magmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, at ang anumang nasa pagitan ng mga ito, at nasa Kanya ang kaalaman ng takdang oras, at sa Kanya kayo ay ibabalik. At yaong kanilang mga dinadalangin ng Diyos-Diyosan bukod sa Kanya ay walang taglay na kapangyarihan upang mamagitan sa kanila. Kaya yaon lamang sumasaksi sa katotohanan ang makikinabang sapagkat sila ay nakakaalam nito. At kung sila ay iyong tatanungin kung sino ang lumikha sa kanila, katiyakang sila ay magsasabing ang Allah ang lumikha sa amin. Magkagayon, paano nga bang sila ay nalinlang at tinanggap ng Allah ang kanyang sinasabing karaingan? O aking Panginoon, katotohanan, ang mga taong ito ay hindi mga naniniwala. Kaya ikaw, O Muhammad, ay humabing, bumukod at dumayo sa kanila at magsabing kapayapaan sapagkat hindi maglalaon kanilang mapapag-alaman ang katotohanan.